Jean Story presents Ang Nawawalang Tagapagmana by Eshang. Clara! Ang Maria Clara ng San Francisco! Tawag ng kaibigan ni Clara na Becky na si Junjun. Natigilan si Clara sa kanyang ginagawa nang ikot-ikuti na lamang siya ni Junjun habang may hawak na bilao. Malakas na naman ang amats nito. Ano na naman ang trip mo? Tanong ni Clara sa mahinhin na boses. Wala naman, Maria Clara. Ani Junjun. Huwag mo akong tawagin sa buong pangalan ko. Para ka namang ewan eh. Ani Clara. Hoy, ano ka ba girl? Naging proud ka nga na yun ang pangalan mo. Ang ganda-ganda kaya. Tsaka bagay naman sa'yo kaya walang problema. Ani Junjun. Wala naman akong sinabing hindi bagay ang pangalan ko. Hindi lang ako sanay na tinatawag mo ko sa buong pangalan ko eh. Bakit pa full name pa? Tanong ni Clara. Wala lang, gusto ko lang, ba't ba? Kasi naman ganda-ganda ako sa pangalan mo. Tapos talagang version 2 ka ni Maria Clara. Mainin ang boses kahit naiinis o galit. Pino ang kilos at kung magsuot ay balot na balot din kagaya niya. Tapos sabi mo pa si Maria Clara. Reincarnation ka niya, no? Ani Junjun saka pinaglaruan ang buhok ni Clara na hinayaan naman siya. Naniniwala ka pa pala sa ganyan? Ani Clara. Abay oo naman ate ko, sagot ni Junjun. Huwag ka magpapaniwala sa ganyan kasi hindi naman natotoo ang mga yun ngayon. Oo, hawig ko si Maria Clara kasi doon daw ko pinaglihi ni mama sa mukha niya, okay? Huwag kang kung ano-anong iniisip. Ani Clara sa mahinhin na boses. Alam ko naman yun, hindi pa lang din talaga ako makapaniwala. Kasi naman, hawig na hawig mo talaga siya. Hay, ang ganda mo talagang bakla ka, nakakainggit. Kunwaring nagtatampong sabi ni Junjun. Baliw, huwag kang ganyan. Hindi bagay sa'yo na parang tatampo. Lumayo ka nga sa akin, nandidilim na mga paningin ko sa'yo. Ani Clara. Nakakainis ka bakla. Ani Junjun. Oh, bakit naman? Inaano ba kita? Tanong ni Clara. Kasi naman, ang hinhin pa rin ng boses mo kahit nagagalit ka na. Hay naku sana lahat Grabe ka na talaga, Clara. Ang daya-daya. Nasa iyo ng lahat eh. Bakit nung nagpaolo ng Diyos ng kagandahan, sinalo mo agad? Pabiro namang sabi ni Junjun. Tulog ka kasi kaya hindi mo na naabutan. Ani Clara saka siya naglakad habang hawak ang isang bilao na may lamang mga kakanin. Abay itong baklang to. Masyado ka na ding mapanakit minsan Kala mo naman nakakatuwa kahit hindi na. Umayos ka Clara. Ani Junjun pero pabiro lang naman. Maayos naman ako Ikaw lang naman ang nanggugulo sa akin kaya doon ka na sa faraway. Pabiro namang sabi ni Clara. Wow, pagkatapos mo akong gamitin itataboy mo lang ako ng ganun-ganun lang? Sakit mo Ganyan na ba talaga kayo sa akin? Mga walang puso. Emote ni Junjun. Napairap na lamang si Clara. Hindi talaga bagay sa'yo ang mga ganyan. Ari na lamang ni Clara saka nauna nang maglakad. Napanguso na lamang si Junjun. Si Junjun ang matalik na kaibigan ni Clara. Mga bata pa lamang sila ay magkaibigan na silang dalawa. At kapatid na rin ang turingan nila sa isa't isa. Maagang namatay ang mga magulang ni Clara kaya tumayo siya sa sarili niyang mga paa. Ang kanyang tita Ana na ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Kapatid ito ng kanyang ina. Dahil sa tita niya kaya siya nakatapos ng pag-aaral at kung bakit narito pa siya ngayon. At kung hindi dahil sa kanyang tita, ay baka tuluyan na talaga siyang nagpakamatay noon kung hindi lamang siya pinigilan nito. Pero nagpapasalamat pa rin si Clara dahil hindi natuloy ang balak niya noon. Kaya narito siya ngayon at patuloy sa kanyang buhay kahit na mahirap at kahit na pinanghihinaan siya ng loob minsan. Ngayon, ginawa niyang motivation iyon para magpatuloy. Yon ang dahilan kung bakit siya naging malakas, matapang at matatag. Masaya siya sa simple at tahimik na buhay na mayroon siya. Kontento na siya sa kung anong mayroon siya at walang hinihiling pa na iba. Ayos na sa kanya ang kung ano mang meron siya ngayon. Kung sino siya,
basta kasama niya ang mga taong mahal niya sa buhay at ang mga taong nagpapasaya sa kanya. At para sa kanya ay aanhin pa ang kayamanan at marangyang buhay kung hindi naman nararanasan ang kasiyahan. Kapag naghahangad pa ng sobra ay hindi na nagiging tama, kaya kung anong mayroon ka ay dapat makontento na dahil biyaya pa rin iyon ng Panginoon. Uy pare, si Clara oh. Pare, grabe, ang ganda niya talaga. Grabe, wala akong masabi sa kagandahan niya. Hoy mga lalaki kayo, tigilan niyo nga tong kaibigan ko. Kung may gusto man kayo sa kanya, pues wala kayong pag-asa. Kaya tumigil-tigil na kayo dyan sa mga kahibangan nyo. Ani Junjun sa mga kalalakihan na siyang tambay sa isang tindahan. Inirapan niya pa ang mga ito. Sinasabi lang naman naming maganda si Clara. Ano bang mali dun? Tsaka, crush lang naman namin siya. Hindi naman namin liligawan at walang pag-asa. Mabuti naman at alam nyo. Mailap ang kaibigan kong to sa mga lalaking may bisyo at walang pangarap sa buhay. Kaya kung may bala kayong naisin siyang makuha, pues, ayusin nyo nga muna yung mga buhay nyo. Ani pa ni Junjun. Jun, tama na nga yan. Kung ano-ano sinasabi mo sa kanila. Pigil ni Clara sa kaibigan niya na hinawakan niya sa braso. O siya, aalis na nga kami. Paalam ni Junjun sa mga lalaki. Mag-iingat ka, Clara. Bye, Maria Clara. Ang ganda mo talaga. Sana may pag-asa. Huling sabi pa ng mga lalaki, pero wala lang kay Clara dahil sanay na siya sa mga ito. Wala namang pinagbago sa kanya dahil kapag nakikita siya araw-araw ay ganoon ang mga ito. Mabait naman ang mga kalalakihan sa kanila. May mga galang at malaki ang respeto sa mga kababaihan lalo na sa mga matatanda. Nakita naman ni Clara iyon, pero talagang ilap siya sa ibang mga lalaki kapag ayaw niya at hindi niya ka-close dahil ang feeling niya ay iba kapag ganon. Pero nire-respeto naman siya ng mga kalalakihan sa kanila. Protective pa nga ang mga ito. Hay naku Clara, napakahaba talaga ng hair mo. Hindi ka nauubusan ng mga admirers no? Mas lalo pa silang dumarami. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko kapag niligawan ka ng mga yun at kapag pumayag ka, paniguradong ang daming manghaharana sa'yo gabi-gabi. Ani Junjun na bahagyang nanggigil pa ang kanyang mukha. Ano ka ba naman Junjun? Hindi yan. Saka hindi nga ako nagpapaligaw kahit na anong gawin nila. Wala akong balak na magkaroon ng kasintahan. Ani Clara saka naglakad na muli. Aba Maria Clara, sayang ang ganda mo kung hindi ka magjojowa. Ang daming nangangarap ng ganda mo kagaya ko tapos ikaw hindi mo papahalagahan? Ani Junjun. Hindi naman sa ganun. Ewan ko, wala sa isip ko ang ganung bagay eh. Wala sa plano ko. Basta masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Ani naman ni Clara. Huwag ka nga magsalita ng tapos. Kasi kapag nakatagpo ka ng lalaki magpapatibok ng puso mo, kakainin mo lang yung sinabi mo. Iba na ngayon Clara. Maraming mga lalaking nagkakagusto sa'yo dito. Halos crush ka na nga ng mga kalalakihan dito sa San Francisco eh. At kapag may nagpursu talaga sa'yo, hindi mo masasabi kung mahuhulog ka sa kanya o hindi. Ani Junjun. Hindi umiimik si Clara, pero pinapakinggan ang mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Wala talaga sa isip niya ang magkaroon ng kasintahan, ni hindi niya nga nakikita ang kanyang sarili na nagmamahal o kaya naman may karelasyon. Lalo na ang mag-asawa pa. Wala talaga siyang balak. Hindi sa bitter siya o kung anuman. Talagang ayaw niya pa lang. Saka, para sa kanya, aanhin pa ang lalaki sa buhay kung kayang-kaya mo naman ang sarili mo at kaya mong maging independent, hindi porket wala kang boyfriend ay nagiging mababa na ang isang babae. Mas maganda pa nga ang single dahil walang sakit sa ulo, wala kang gaanong iisipin o kung ano paman. Kapag meron ka, ang dami mong iisipin tapos puro away lang naman kayo. Ang San Francisco ay tagong lugar na dulong-dulo, malapit sa bundok at mahirap makapunta sa kanilang lugar, lalo na kapag walang sasakyan dahil sa sobrang layo. 1 oras ang biyahe. Malayo sila sa kalsada kaya naman pahirapan kapag aalis sila lalo na kapag wala pang sasakyan na mahagilap dahil bihira lang naman ang may dumaan sa lugar nila. Talagang liblib na kasi ito. 5 barangay muna ang kailangang daanan bago makapunta sa kanilang barangay.
Pero marami namang mga tindahan kaya hindi na rin mahirap para sa kanila ang bumili. Marami din ang street lights at ang lugar nila ang walang nababalitaan ng mga krimen kasi matitino naman ang mga kababaihan at kalalakihan kahit na nagiinuman minsan. Pero hindi sila kagaya ng ibang mga lalaki na kapag nawala sa sarili ay kung ano-ano na ang pinaggagawa. Kilala si Clara sa San Francisco. Marami ang tumatawag sa kanyang Maria Clara dahil nga hawig niya talaga si Maria Clara at pareho pa ng pangalan. Maging ang kilos at pag-uugali ay parehas din kaya hindi talagang maiiwasan na maakit at makuha niya ang atensyon ng mga kalalakihan. Siya ay binansagan na pinakamaganda sa kanilang barangay. Maging ang mga matatanda ay sang-ayon sa bagay na yon dahil nga siyang tunay naman na napakaganda ni Clara. Pero kahit na ganoon ay hindi maiiwasan na mainggit sa kanya ang ibang mga babae. At si Junjun naman ang palaging nagtatanggol sa kanya dahil hindi pumapatol si Clara. Hindi niya na lamang pinapansin ang mga ito dahil nga wala naman daw siyang mapapala. At kahit na anong sabihin pa sa kanya ay hindi mababago na talagang maganda siya at inggit lang ang mga ito kay Clara. Nandito na po ako, tita. Ani Clara sa kanyang tita Ana na siyang naghahanda ng kanilang hapunan sa kusina. O, sakto anak, halika na at kumain na tayo. Alam kong pagod ka. Para makapagpahinga ka na rin mamaya. Ani ng tita Ana niya. Hindi naman po gaano. Kasi ang daldal po ni Junjun, hindi ko po naramdaman ng pagod. Ani Clara at saka umupo sa isang upuan. Ang kaibigan mo yan talaga masanay ka na kasi ganyan talaga yan. Nakakatuwa nga ang batang yun. Hindi mo ba kasama? Tanong ni Tita Ana. Sinasama ko nga po Kaso sabi niya mamayang gabi na lang daw siya pupunta rito. Dito daw po ulit siya matutulog. Wika ni Clara. Ganoon ba? Ay siya, walang problema. At palagi naman siyang welcome dito sa bahay natin. Nagdasal muna silang dalawa saglit at nang matapos ay nagsimula ng kumain. Ang sarap po talaga ng luto mo, tita. Ani Clara nang matikman ang sinigang na niluto nito. Salamat, iha ha. Sa kalagitnaan ng pagkain nila ay bigla na lamang nagsalita si Ana. Oo nga pala, iha. Luluwas pala ako ng Maynila dahil may kailangan akong ayusin sa kumpanya. Kailangan na ako ron. At yung anak ko, hayun. Wala na naman, hindi na asikaso ang kumpanya. Ani Ana na halata sa kanyang mukha na parang problemado. Natigilan si Clara. Bakit po? Nababae na naman po ba siya? Tanong niya. Oo, iha Hindi pa rin talaga nagtitino. Tumawag ang sekretarya ko roon at sinabing maraming nagrereklamo sa kumpanya. Iniwanan pa talaga ako ng anak ko nang aasikasuhin imbes na wala na. Naku, talagang yan si William. Hindi pa rin talaga nagtitilo kahit kailan. Tsismis lang naman yun. At wala namang nagpapatunay sa bagay na yun Kaya naniniwala pa rin ako na hindi babaero ang anak ko. Pero minsan, hindi ko maiwasan na maniwala dahil sa mga kilos niya. May isang anak ang tita Ana niya at lalaki pa. William ang pangalan nito. Babaero raw ito. Iyon ang sumbong kay Ana at yun daw ang pinagkakaabalahan ng anak pero hindi naman ito naniniwala dahil kilala niya ang kanyang anak. Alam niyang hindi ganoon iyon. Kaya nais niyang may ebidensya talaga na magpapatunay sa sinasabi ng mga tao ngunit wala namang maipakita. At ngayon, babae na naman ang sumbong sa kanya na inaasikaso ni William kaya iniwan ang kumpanya. Mayaman ang kanyang tita Ana. Dahil mayaman ang napangasawa ng kanyang tita Ana, kaya marangya ang buhay nito sa Maynila. Pero mas pinili pa rin nito na manirahan kasama siya sa San Francisco kaya din sila nakakaunlad kahit paano. Oo nga pala, iha. Ayaw mo ba talagang sa Maynila na magtrabaho? Alam kong ilang beses na kitang tinatanong nito, pero baka lang naman mapapayag na kita ngayon. Ilang beses na siyang sinabihan at binigyan ng offer ng kanyang tita Ana ng trabaho sa Maynila sa kumpanya ng mga ito. Pero ilang beses niya rin lang tinanggihan ni Clara. Sayang din ang pinag-aralan mo kung mananatili ka dito. Sa Maynila, marami kang malalaman.
Marami kang bagong matututunan. Bakit ayaw mong itry, iha? Kapag hindi mo talaga nagustuhan, edi saka ka na lang bumalik dito sa San Francisco. Pag-iisipan ko po, tita. Ani Clara. Oh, sige anak. Kasi para kapag lumawas ako, kasama na rin kita kung sakaling nais mo. Tumango naman si Clara sa sinabi ng kanyang tita. Casual silang kumain na dalawa, ngunit tumatawa din naman ng paga kahit paano. Pinag-usapan lamang nila ang anak ng kanyang tita Ana. Namatay na ang asawa ng kanyang tita, kaya sa kanya iniwan ang lahat. Ito ang nag-handle ng kayamanan ng asawa nito, at siya lamang ng kanyang anak ang may karapatan sa lahat ng iyon. Walang karapatan ang pamilya ng kanyang asawa dahil lahat ng mayroon ito ay pinaghirapan nilang dalawa. Dahil doon, kaya dinanatili ang kanyang tita sa San Francisco kasama siya upang kahit na paano ay makalimutan ang sakit ng nangyari. Nakalimutan man ni Ana, pero nasa kanyang puso pa rin ang namatay niyang asawa. May sakit ito sa puso at iyon ang dahilan ng pagkamatay, ngunit walang kaalam-alam si Ana doon. Hindi man lang nito sinabi sa kanya, kaya wala man lang siyang nagawa para maagapan ang sakit. Pero ngayon, okay na si Ana. Kahit paano ay nakabangon siya sa nangyaring iyon. Nagpapatuloy dahil naging alalay niya si Clara na hindi siya iniwan. Si Clara ang kanyang naging sandalan noong mga panahong hindi niya alam ang gagawin. Nagpalakas siya para din sa kanyang anak dahil hindi niya kaya kung may iwan si William. Nung gabi ay naroon si Clara sa labas ng kanilang bahay. Nakaupo sila sa upo ang gawa sa kahoy at malalim ang kanyang iniisip. Tumabi si Junjun sa kanya. Anong iniisip mo ate ko at mukhang malalim? Tanong ni Junjun. Nasisid mo na ba? Hoy, nako masyado ka naman pilosopo dyan ha. Ani Junjun at hindi umimik si Clara. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang magsalita na naman si Junjun. Hindi talaga tatahimik ang kanyang bibig. Pero seryoso girl, anong problema at malalim ang iniisip mo ha? Kilala kita, iba ang mukha mo ngayon, alam ko may bumabagabag sa isip mo kaya sabihin mo na para malaman ko kung ano yan. Napahinga si Clara ng marahan. Si Junjun ang taong palagi niyang napagsasabihan ng kanyang nararamdaman. Ito lang naman ang kanyang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaan at kay Junjun lamang siya komportable. Luluwas kasi si tita sa Maynila, may aasikasuhin sa kumpanya kaya may iwan ako. Pero sinabihan niya na naman ako kanina kung gusto ko bang sumama sa kanya. Na baka magbago na raw ang isip ko. May offer siyang trabaho sa akin eh. Oh, yun naman pala eh. Anong problema? Tsaka, pagkakataon mo na yun. Ilang beses na yung opportunity, girl. At baka yan na talaga ang tamang panahon para naman makita mo ang mayroon sa Maynila. Ang mundong mayroon dun. Yun nga eh. Narealize ko na masyado akong walang ganong alam pagdating sa Maynila. Ni hindi pa ako nakakapunta roon. Tapos narealize ko din na masyado akong mangmang sa ibang bagay at kailangan ko na ding mamulat. Mag-explore para naman may mga alam ako. Hindi yung mananatili ako dito. At ang daming sinabi sa akin ni tita na siyang nagpaisip talaga sa akin. Kaya ngayon, nag-iisip ako ng malalim. Para sa akin girl, tanggapin mo na yung offer ng tita mo. Kasi minsan lang naman ang ganong bagay. At swerte ka nga kasi trabaho na mismo ang lumalapit sa'yo eh. Sa panahon ngayon, pahirapan na para maghanap ng trabaho. Eh yung sa'yo, nandyan na. Iniintay ka na lang na pumayag. Take it girl, kesa naman sayang. At magsisi ka sa huli kapag hindi mo tinanggap. Ani Junjun habang marahan na hinahaplos ang buhok ni Clara. Hindi ko na nga alam. Gusto kong tanggapin pero parang ayaw ko. Hindi ko kayang iwanan ng San Francisco. Alam mo naman na dito na ako lumaki. Napamahal na ako rito at saka hindi kita kayang iwan. Wala din akong gaanong kakilala ron. Baka hindi lamang ako maging komportable kapag nandun na ako. Ani Clara, saka siya lumingon kay Junjun. Grabe, nakaka-touch ka naman. Pero girl, isipin mo naman ang sarili mo. Ang nararapat at tama, na huwag mong isipin ng ibang tao. Kami, ako,
Kasi, yan pangarap mo na yan eh. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magdalawang isip pa at sumama ka na sa tita mo, okay? Ani Junjun na talagang ipinapaintindi kay Clara ang lahat. Sa palagay mo, kailangan bang tanggapin ko yung offer ni tita sa akin? Tanong ni Clara at ngumiti naman si Junjun sa kanya. Sa akin ay oo. Pero nasa iyo pa rin naman ang desisyon. Tsaka kung iniisip mo na baka hindi ka magkaroon ng kaibigan doon, ay talagang sa una mahihiya ka at hindi mo alam kung paano ka makikisama. Pero kapag nagtagal naman, magiging maayos naman na ang lahat. Magiging komportable ka na sa kanila. Tsaka magiging masaya ka, I swear. Marami kang magiging kaibigan doon. Ikaw pa ba? I'm sure na maraming gustong makipagkaibigan sa kagaya mo. Ani Junjun na pinapalakas ang loob ni Clara na siyang napangiti naman ng maliit. Thank you Promise, hindi kita makakalimutan. Ikaw pa din ang number 1 na best friend ko. Ikaw ang the best sa mga kaibigan ko. Kahit na magkaroon man ako ng maraming kaibigan doon, ikaw pa rin ang number 1 sa lahat. Ani Clara. Hoy, ano ka ba? Huwag tayong magsiiyakan dito Dahil papangit tayong dalawa. Ay, ako lang pala. Ani Junjun kaya pagaksi lang natawa parehas. Pero, basta kung saan ka masaya, dun ka na. Alam mo naman na palagi ako nakasupport sa'yo sa lahat ng bagay na gagawin mo sa buhay. Kung saan ka masaya ay dun na rin ako. Makita kitang masaya ay masaya na rin ako. Hindi ka na iba sa akin eh. Kahit na masakit na mapalayo ka sa akin, ay kailangan. Dahil kailangan na nating maging independent. Hindi pwedeng habang buhay na magkasama tayo at aasa sa isa't isa. Dahil dadating ang araw na magkakaroon tayo ng sariling buhay at pamilya. Yun na lamang ang isipin mo Yun na lang isipin natin sa bagay na yun. Okay? Huwag mo na akong intindihin. Marahang sabi ni Junjun habang nakasandal si Clara sa kanyang bandang dibdib at saka umiiyak ng tahimik. Hindi niya kayang iwanan si Junjun dahil napamahal na talaga siya sa kaibigan, ngunit kailangan talaga para sa ikabubuti niya. Ang mahalaga ay walang kalimutan kahit anong mangyari. Yun ang importante, okay? Tumangu-tango naman si Clara. Huwag ka nang umiyak. Tumahan ka na. Ay, pero ang ganda mo pa rin kahit umiiyak ka na, oh my gosh. Ani Junjun at natawa na lamang sila dahil doon. Habang nag-iiyakan ng dalawa kasabay ang pagtatawanan ay hindi nila alam na pinanonood pala sila ni Ana na kung saan may maliit na ngiti sa labi. Masaya siya na papayag na si Clara na sumama sa kanya pauwi ng Maynila. Matutupad na ang matagal ng hiling ng kanyang kapatid sa kanya. Alam niya ang pwedeng mangyari, pero tatanggapin niya ang lahat ng yon. Ang iniisip niya ngayon ay si Clara muna. Maynila talaga ang totoong mundo mo, Clara. Kaya pilit kitang nilalapit sa lugar na yon dahil naroon talaga ang totoong buhay na mayroon ka. At saka, mapatawad mo sana ako kung sakaling dumating na ang araw na malaman mo na ang katotohanan. Mahinang pagkakasabi ni Ana na siyang umiiyak ng bahagya dahil sa kanyang napanood. Nasaksiyan niya na kasi ang pagkakaibigan ng dalawa kaya alam niyang mahirap sa mga ito ang mapalayo na lamang sa isa't isa. Kaya naman nasasaktan siya. Ngunit kailangan niyang gawin iyon dahil iyon ang nararapat at dahil hindi panghabang buhay na itatago niya na lamang si Clara sa lugar na hindi naman nararapat para sa kanya. Lugar na hindi naman sa kanya. 2 araw na ang lumipas at dumating na rin ang araw ng kanilang pag-alis. Binigyan ni Ana ng time si Clara na magpaalam sa mga naging kaibigan niya sa San Francisco. At halos karamihan ay naghihintay kay Clara sa labas, nalaman ng kanyang pag-alis. Marami ang nalulungkot. May umiiyak din ng mga bata dahil napamahal na talaga sila sa dalaga. Clara, palagi kang welcome dito sa bayang ito. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Mag-iingat ka sa Maynila Kapag may nang-away sa'yo dun, agad mong sumbong sa amin. Kami ang bahala sa'yo. Oo nga.
Hindi kami papayag na masaktan ng kahit na sino ang Maria Clara namin. Wala silang karapatan. Mamimiss ka namin, Clara. At alam mo naman na mahal ka namin, di ba? Palagi lang narito ang San Francisco at hihintayin ang pagbabalik mo. Kahit kailan pa yan. Palagi mong tandaan na narito kami palagi para sa'yo. Hihintay namin ang pagbabalik mo. Alam mo, Iha, ikaw ang napakagandang babae sa San Francisco. Hindi ka namin makakalimutan. Tama yan. Sana wag mo rin kaming makalimutan ha. At ang bayang to. Bumugso ang luha ni Clara dahil sa mga narinig niyang salita. Kaya gano'n na lamang ang pag-udlot niyang sumakay sa sasakyan. Humarap siya sa mga ito at nakatingin naman ang mga ito sa kanya. Sa gitna ng lungkot sa mga mata ay naroon ang ngiti sa mga labi. Tumingin si Clara sa kanyang tita na tumungo sa kanya para iyon ang kanyang maging hudyat para tumakbo sa mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Pangakong hindi ko po kayo kakalimutan, lalo na po ang bayang ito. Napaka-espesyal nito sa akin dahil ito na ang naging tahanan ko kasama kayo. Pangako pong babalik ako rito. Ani Clara na maluha-luha na. Hihintayin ka namin palagi, Iha. Ilang minuto silang ganoon hanggang sa napagdesisyonan na ni Clara na humiwalay sa pagkakayakap. Kumaway siya sa mga ito habang pasakay ng sasakyan. Nakangiti ang lahat sa kanya. Nang makapasok si Clara sa loob ay napahinga siya ng malalim habang umiiyak. Ngayon niya napagtanto na talagang minahal na siya ng mga taga San Francisco. Napamahal na rin talaga siya sa mga ito kaya ang hirap sa kanyang iwanan ng bayan at ang mga tao. Ibang-iba sila dahil sa tibay ng naging samahan. Totoong naging tagapagtanggol sila ni Clara. Naging sandalan niya rin sa mga panahon na kailangan niya ng kakampi nang mawala ang kanyang mga magulang. Sila ang gumabay sa kanya at ang naging lakas niya upang magpatuloy. Sila rin ang nagsabi sa kanyang hindi maaaring sumuko sa buhay dahil lamang sa problema. Dahil ang lahat ay may solusyon at sinusubukan lamang tayo ng Diyos kung kaya ba talaga nating harapin ang lahat. Kung magiging matatag ba tayo sa buhay at hindi panghihinaan ng loob. Kung susuko ba tayo agad? At dumating talaga si Clara sa puntong yon, pero pinalakas siya ng mga taong ito. Hindi siya iniwanan sa lahat at naging kakampi sa buhay. Nakarating naman agad sila sa bahay ng kanyang tita Ana sa Maynila at hindi maiwasan ng dalaga na mamangha dahil sa laki ng mansyon. Hindi lang yon bastang ordinaryong bahay. Manghang-mangha siya sa mga disenyo at ayos ng paligid. Hindi niya akalain na ganon kalaki ang bahay ng kanyang tita. Marami siyang gustong itanong at malaman, pero dahil nga pagod sila ay agad na lamang silang nagpahinga nang matapos ng kumain. Kinabukasan ay maagang nagising si Clara. Hindi maayos ang kanyang tulog dahil hindi siya sanay sa kanyang bagong silid. Naninibago pa ang dalaga kaya naman udlot ang kanyang pagtulog hanggang sa gumising na lamang siya nung madaling araw at saka nag-ayos ng kanyang sarili. Nagtimpla din siya ng kape at hinintay na lamang na mag-umaga. Kinaumagahan ay pumunta siya sa garden upang magdilig ng mga halaman. Nakasuot siya ng bestida. Natutuwa siya sa mga bulaklak na kanyang nakikita. Wow, ang ganda naman ng mga bulaklak. Nakakatuwa naman kayo. Mukhang alagang-alaga kayo ni tita. Ani Clara sa mga ito. Kinakausap niya na akala mo naman ay sasagot sa kanya. Well, mukhang alaga talaga kayo. Mahilig si tita sa flowers kaya alam kong mahal na mahal niya kayo. At ako rin, mahal na mahal ko na rin agad kayo. Ang gaganda niyo talagang mga bulaklak. Ngiting ani ni Clara at natutuwa siya sa kanyang pagdidilig. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa ay bigla na lamang may isang kasambahay na lumapit sa kanya. Naku ma'am, ako na po dyan. Baka mapagalitan po kami ni Ma'am Ana. Takot na sabi ng babae. Hindi po, ako na po ang bahala. Tsaka nagkusa naman po ako at gusto ko rin po magdilig. Wala naman po kasi akong ginagawa rito eh. Magalang na sagot ni Clara. Wala nang nagawa ang babae kundi tumanguna lamang. Patuloy si Clara sa pagdidilig habang nakangiti siya. Naku, nandyan na si Sir William. Lagot siya sa nanay niya. Hindi niya pa man din alam na umuwi ng nanay niya. Ang batang yan talaga. Kailan kaya magtitino? Sakit ng ulo na lang ang palaging binibigay sa kanyang ina.
hindi na naawa. Balita ko nga kaya biglang umuwi dito si ma'am dahil napabayaan niya na naman ng kumpanya. Babae na naman daw ang inaatupag. Wala namang bago sa bagay niyan eh. Palagi niya naman ang issue. Oo nga, pero sana naman umayos-ayos na siya dahil hindi na tama yung ginagawa niya. Binibigyan niya ng kahihiyan ng nanay niya na wala nang ginawa kundi linisin ang pangalan sa media. Alam na kasing may pangalan na kailangang ingatan. Ayun, hindi nag-iisip sa mga gagawin niya. Patuloy pa rin. Hindi ko nga alam kung saan nagmanang batang yan eh. Kasi napakabait naman ng nanay niya, pati ang tatay niya. Wala tayong alam kaya wag na lang tayong mangialam. Wala rin namang mangyayari eh. Tama ka, tumahimik na lang tayo. Tsaka baka madamay pa tayo eh. Pag-uusap ng dalawang kasambahay na medyo bata pa ang itsura. Napatigil si Clara sa kanyang ginagawa dahil sa mga narinig. Grabe naman sila kung pag-usapan ng buhay ng tao. Wala naman silang alam kung ano yung totoo. Gusto lang talagang may maichismis. Tinapos niya na lamang ang kanyang pagdidilig at nang matapos na ay nagpunta na siya sa kanyang silid upang linisin ang kanyang sarili. Pinapasok naman ng guard si William na siyang seryoso ang mukha. Pinasadahan pa ng kanyang mga daliri ang kanyang buhok. Alam niyang darating ang ina pero hindi niya alam na kahapon pa pala ito dumating. Marahil ay nalaman na nito ang kanyang mga pinagagawang hindi maganda. Tahimik ang lahat ng mga kasambahay nang makapasok si William at animoy mga takot ang mga ito na baka konting imik lamang ay mali sila. Mabuti naman at naisipan pa ng magaling kong anak na umuwi dito sa bahay. Dahil sa pagkakaalam ko hindi ka na raw umuwi at babae na naman ang inaatupag mo. Bungad agad ni Ana sa kanyang anak. Wala akong babae ma. Wala namang katotohanan ng mga bagay na yan eh. Hindi babae ang inaatupag ko, okay? Seryosong sabi ni William pero may galang pa rin sa kanyang boses. Oy, ano pa ba nga atupagin mo kung di yun lang naman, di ba? Tanong ni Ana sa anak. Napahinga na lamang si William ng marahan saka bumeso sa ina. Wala akong babae ma at hindi ako babaero. Ani William na animoy pagod na sa bagay na iyon. Oo na, naniniwala na ako. Pero bakit naman kailangan mo pang pabayaan ang kumpanya? Sana sinabi mo na lang sa akin na hindi mo naman kayang ayusin. Ako na lang sanang nag-handle ng lahat. Ani Ana sa marahan na boses. Ayaw kong mapagod ka pa ma at magkaroon pa ng maraming isipin kaya hindi ko na sinabi. Paliwanag naman ni William. Pero binigyan mo lang din ako ng anak. Kung hindi pa tumawag sa akin ng sekretarya ko baka lumubog na yung kumpanya natin. Alam mo kung gaano kahalaga yon. Pinaghirapan namin ng papa mo na itayo yun. Kaya nagtatampo ko na pinabayaan mo. Paglabas ni Ana ng saloobin sa kanyang anak. Sorry ma, marami din talaga akong ginagawa eh. Sabi naman ni William. Wala naman na akong magagawa anak at nangyari na. Sana lamang yung inaayos mo mahalaga para sa kumpanya ha. Sagot naman ni Ana. Mahalaga to ma. Tungkol kay Clara. Sabi ni William na siyang ikinatigil ng kanyang ina. Agad naging seryoso ang mukha ni Ana. Alam niya na agad ang lahat kahit na hindi pa naman sinasabi ni William sa kanya ng buo. Nalaman ko na ang lahat ma. At hinahanap na siya ngayon ng mga taong dapat niyang kasama. Pinipigilan ko nga silang malaman kung nasan si Clara dahil kailangan muna natin siyang untiin. Mahirap kapag minadali siya. Ani William. O siya, huwag natin dito pag-usapan ng bagay na yan. Tsaka mo na lang sa akin sabihin yan. Kasama ko kasi si Clara. Wika ng ina na siyang ikinatigil naman ng anak. Bahagyang nanlaki ang mga mata, ngunit naroon pa rin ang kislap. Napangiti siya ng maliit. Alam kong excited ka, pero umayos ka muna. At hindi pa rin ako natutuwa sa'yo. Ani Ana para mapanguso si William. Matagal nang gusto ni William si Clara. Hindi sila magpinsan o magkadugo. Lalong hindi talaga tita ni Clara ang kanyang ina at hindi talaga totoong mga magulang ni Clara ang namatay na kapatid ng kanyang mama. Pero ang bagay na yon ay hindi alam ni Clara dahil isa yung sikreto na hindi niya muna pwedeng malaman. Pero handa na sila sa mangyayari kung sakali man na magkaalaman na talaga kung ano ang katotohanan.
Ang iniisip lang naman nila ay si Clara at ang mararamdaman nito. Hindi nila ito kayang saktan, ngunit masasaktan pa rin talaga nila kahit na ayaw nilang gawin. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay protektahan si Clara at huwag munang hayaang malaman ng totoong mga magulang niya kung nasaan siya hanggat hindi pa nila mapapaliwanag ang lahat. Ayaw nila itong biglain na lamang. Bumaba naman si Clara pagkatapos niyang magpalit at mag-ayos ng kanyang sarili. Naabutan niya agad ang kanyang tita sa kusina, ngunit hindi niya agad napansin si William na siyang nakatalikod. Akala niya ay kung sino lamang. "Good morning po, tita." Pagbati ni Clara sa kanyang tita, sa kanya hilalikan nito sa pisngi. "Good morning din, anak. Balita ko ay maaga ka raw nagising at nagdilig ka raw ng mga halaman." Tanong sa dalaga. "Opo, tita. Hindi po ako nakatulog ng maayos. Siguro po ay namamahay pa po ako. At hindi pa po talaga ako sanay kaya gumising na lang ako. Kaysa naman pilitin po na matulog pero nauudlot din naman." Paliwanag na sabi ni Clara. "Ganyan talaga kapag namamahay, iha. Siguro kapag nagtagal-tagal, baka masanay ka na rin. Pasensya ka na, ha?" "Naku, ayos lang po. Wala naman pong problema. Sadyang hindi lang po ako sanay." Wika ni Clara sa mahinhin na boses. Nakaupo si Clara sa isang silya. Sinabayan niya na ang kanyang tita sa pag-aalmusal hanggang sa mapaharap naman si William. "Good morning, Maria Clara." Pagbati ni William para matigilan si Clara at napatingin sa kanya. Nakangiti ito sa kanya ng malawak at hindi naman naiwasan ng dalaga na mapatitig. Dahil doon ay parang nag-slow motion ang kanyang buong paligid, hanggang sa nakabawi din naman siya. "Good morning, William." Tipid na sagot ni Clara sa kanya. "Mabuti naman at umuwi ka." Dagdag pa nito. Natawa ang binata at saka siya umupo sa isang silya sa dulo, kaya magkaharapan lamang silang dalawa ni Clara. Maayos at matiwasay ang umagahan nilang tatlo hanggang sa matapos sila sa kanilang pagkain. "How are you, Clara?" Tanong ni William na siyang ikinagulat ni Clara habang masayang kinukuhaan ng mga litrato ang mga halaman. "Mabuti naman ako. Ikaw?" "Ay, bakit pa ba ako magtatanong? Alam ko naman na." Natawa si William sa sinabi ng dalaga. "Well, hindi ko naman na kailangan ipaliwanag ang sarili ko. Kung ano man ang pinaniniwalaan ng mga tao, wala na akong pakialam. Basta alam ko kung ano ang totoo. Pero pagdating sa'yo, Maria Clara ko, gusto kong magpaliwanag." Wika ni William, dahilan para matigilan si Clara. Umaasa na naman siya, pero alam niyang walang pag-asa at imposible ang nais niya. "Hindi naman na kailangan pa, William. Saka wala namang problema sa akin kung anong gusto mong gawin sa buhay. Kasi buhay mo naman yan at hindi sa akin." Kahit na. Gusto ko pa rin malinaw sa'yo na wala akong kahit na sinong babae. Hindi ako babaero. At hindi babae ang pinagkakaabalahan ko. May mas importanteng bagay pa ron. At hindi mga babae. And I like someone. I'm in love with someone. Natigilan si Clara habang nakatilikod kay William. May kung anong kirot siyang naramdaman sa kanyang puso. Nagkagatlabi na lamang siya at hindi ipinahalatang nasasaktan. Kaya naman pala. Mabuti kung ganon. Nako, masama ang naglolo ko sa babaeng mahal, kaya umayos-ayos ka, ha. Banta ni Clara, ngunit pabiro lamang naman iyon. "Oo naman, hindi ako manloloko, Clara. Babae si Mommy at malaki respeto ko sa kanya, kaya hindi ko gagawin ng bagay na ganon dahil mahal na mahal ko siya. At may mga babaeng pinsan din ako. Paano na lamang kapag sa kanila nangyari, kaya bakit ko naman gagawin yun, 'di ba?" Tanong ni William sa marahan na boses. Napatango-tango naman si Clara. "Mabuti naman at ganyan ang iniisip mo. At dapat lang, dahil may mga babae kang pinsan." Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa si Clara na mismo ang bumasag noon. "O siya, iwanan na kita dyan, ha. Saka na lang ulit tayo mag-usap dalawa." Ani Clara. Tumango na lamang si William na animo ay may nais pang sabihin
pero hindi na naibuka ang kanyang bibig at itinikom na lamang. Maayos ang buhay ni Clara sa kanyang tita. Maayos din siya sa trabaho sa kumpanya nito at tama nga ang sinasabi ni Junjun na magkakaroon siya ng mga bagong kaibigan at masasanay rin. Ngunit hindi niya kinalimutan ng kaibigan. May komunikasyon pa rin silang dalawa. Ang akala ni Clara ay maayos na ang lahat. Ngunit hindi pala dahil may nalaman siyang hindi niya inaasahan na siyang kinaguho ng kanyang mundo. Malakas ang tibok ng puso ni Clara nang lumabas siya sa balkonahe. Kitang-kita ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Parang may mabigat na lihim sa paligid at handa siyang harapin ito. Kanina niya pang napapansin ang mga ito at narinig niya na ang ibang usapan. Nanlaki ang mga mata ni Clara nang makita niya si Tita Ana na nakatayo malapit sa hardin. Ang mga silhouette ay nabibigyang buhay ng banlaw na ilaw ng buwan. Pero hindi ang presensya ng kanyang tiyahin ang nagpabadya sa kanya. Ito'y ang dalawang taong kasama niya, si Dina Santos at Zeus Santos. Ang mayamang pamilya. Sikat ito at minsan ang nakamiting ni Clara kaya naman kilala na niya. Nahinto ang paghinga ni Clara sa gulat habang tinitigan ng eksena sa harapan niya. Napapakipot pa rin ang kanyang isipan na tanggapin ang realidad ng nangyayari. Naguguluhan kung paano nangyaring napagtakpan nito ng kanyang tiyahin. Paano niya kayang itago ang ganitong malaking sikreto sa loob ng maraming taon? Hindi alam ni Clara kung ano ang magiging emosyon. Halo-halo na. Nasasaktan, nalulungkot, at naiiyak na sa mga narinig. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na iyon. Tita, totoo po ba ang narinig ko? Nanginginig ang labing tanong ni Clara. Natigilan naman ang kanyang tita at ang mag-asawang Santos kung saan napatingin sa kanya at napaharap. Naiiyak na si Clara. Unti na lamang ay babagsak na ang kanyang mga luha. Tita, magsabi po kayo ng totoo. Please. May intindihan ko naman po eh. Patawad, Iha. Patawarin mo sana ako. Pasensya na. Patawad. Nais ko naman sanang sabihin sa iyo ang bagay na to. Pero naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Umiiyak na sabi ni Ana. Naawa naman si Clara nang makita ang luha ng kanyang tita. Ipaliwanag niyo na lang po sa akin ang lahat at naiintindihan ko naman po. Marahan at magalang na pagkakasabi ni Clara at tumango ang kanyang tita Ana na bahagyang napatango at napasinghap. Nilakasan din niya ang kanyang loob. Sila ang totoong mga magulang mo, Clara. Ikaw ang nawawalang tagapagmana at anak nila. Hindi kita totoong pamangkin. At hindi rin tayo magkadugo. Si ate hindi mo tunay na ina. At ang mga magulang mo, wala silang kasalanan dito. Paano po ako napunta sa kanila? Nasa ospital ka noon, Clara. Bagong panganak. Nagkaroon ng sunog noon. Naroon ako at narinig kitang umiiyak kaya naman walang pag-aalinlangan kung kinuha ka. At saka dinala sa kapatid ko, ang tinuring mong ina. Hindi ko alam kung nasaan ang mga magulang mo noon. At yun na lamang ang naisip ko. Patawad, Iha. Patawarin mo ko. Napangiti si Clara ng maliit. Imbis na magalit ay nagpapasalamat siya sa ginawa nito. Hanggang sa nalaman ni William ang totoong mga magulang mo. At yun ang pinagkakaabalahan niya. At heto sila, Iha. Sila ang tunay mong mga magulang. Patawarin mo ko kung ngayon ko lang sinabi sa'yo. Ani Ana na siyang patuloy sa pag-iyak. Lumapit si Clara sa kanyang tita na niyakap niya para mas lalo itong umiyak. Nagsiiyakan lamang silang dalawa habang magkayakap, hanggang sa humiwalay na at saka tumingin si Clara sa totoong mga magulang. Anak. Tawag ni Mrs. Santos. Agad na lumapit si Clara sa kanya at saka niyakap ito. Ma. Tawag ni Clara. Pa. Sabi niya rin sa ama na niyakap silang mag-ina at hinalik-halikan sa noo. Nagsiiyakan din ang magpamilya. We are happy, anak.
Finally. Ani ng ina. Nang humiwalay si Clara ng yakap sa kanyang mga magulang, hinarap niya ang kanyang tita Ana na patuloy pa rin sa pag-iyak. Thank you so much po, tita. Sa pagtrato sa akin bilang tunay na pamangkin. Tinuring niyo rin po akong tunay na anak. Kayo po ang bumuhay sa akin sa mundong ito. At malaki po ang pasasalamat ko sa inyo, tita. Kahit na ano pong mangyari, wala pong magbabago. Ganun pa rin po. At nais ko pong hilingin sa inyo na sana payagan niyo po akong makasama ang mga magulang ko. Matagal po ako nawalay sa kanila, kaya sana po ay pumayag kayo. Ani Clara at halos magmakaawa na rin ang kanyang boses. Iha, walang problema sa akin ang bagay na yon. Inaasahan ko na ang bagay na to. At masaya ako para sa iyo, anak. Basta nandito lang ang tita, okay? Tumango si Clara at saka niyakap ito. Maraming salamat, tita. Mahal na mahal po kita. Nakiusap muna si Clara sa kanyang mga magulang na bigyan siya ng 2 araw na iusin ang lahat. Pinagbigyan naman siya ng mga ito. Kinabukasan ay hindi pa rin mag-sink in kay Clara ang lahat, ngunit masaya naman siya na malaman ng totoong mga magulang. Nay, Tay, maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga sa akin ng walang hanggan. Mahal na mahal ko po kayo. Mga magulang ko pa rin po kayo. Ani Clara habang nakatingin sa kung saan. Malungkot ang Maria Clara ko. Ani William na siyang nasa tabi ni Clara. Napalingon si Clara sa kanya, ngunit nakatingin ito sa kung saan. Patawad kung nagkasala ako. At kung nagsinungaling ako sa'yo. Pero sana walang magbago, ha? Tanong ni William na lumingon sa kanya at napangiti naman si Clara. Oo naman, Anya. O siya, mukhang kailangan mo nang umalis. Naghihintay na sila sa'yo. Basta andito lang ako, Maria Clara ko. Ani William, tumango si Clara habang nakangiti. Paalam aking Maria Clara. Hanggang sa muling pagkikita natin. Anito at saka siya hinalikan sa noo. Haplos naman sa puso ni Clara ang bagay na iyon. Nagpaalam na siya sa lahat ng mga tao sa mansyon. At ngiti ang makikita niya sa labi ng mga ito, ngunit naroon pa rin ang bakas ng lungkot. Tuluyan ang nakalayo si Clara sa mansyon ng kanyang tita. Naninibago siya sa lahat hanggang sa nasanay na. At binigyan siya ng pagkakataon ng mga magulang na mag-isip at pumayag sa nais nilang ipakilala siya sa lahat. Ipinamedya ng mga Santos ang tungkol kay Clara at ipinaliwanag naman nila ang lahat. Naintindihan ito ng mga tao. Marami ang nagulat, ngunit agad din namang nawala ang usapan na iyon ilang araw ang makalipas. Nagbago ang pamumuhay na mayroon si Clara, ngunit siya ay hindi. Nakikita sila ni William madalas at masaya siya tuwing kasama ang binata. Hindi naman siya pinigilan ng mga magulang na makasama pa rin ang mga ito, kaya dumadalaw siya sa mansyon ng kanyang tita. At habang patagal ng patagal na magkasama sila ni William, ay lumalalim ang kanyang nararamdaman. Ngunit natatakot siyang aminin dahil baka kapatid pa rin ang turing nito sa kanya. Sa isang magandang araw, nagtungo si Clara kasama ang kanyang mga magulang sa isang pampamilyang picnic sa parke malapit sa kanilang tahanan. Nagdala sila ng malaking kumot at mga pagkain na handa para sa kanilang masayang pagkikita. Anak, tara na. Bulong ni Dina kay Clara na may kasamang ngiti. Sumunod si Clara na puno ng saya sa kanyang mukha. Oh, Mami, excited na ako. Sagot niya habang hinahawakan ng kamay ni Zeus. Pagdating sa parke, agad silang naghanap ng magandang pwesto sa ilalim ng puno. Inilatag ang kumot at inayos ang kanilang mga pagkain sa gitna ng masayang paligid. Wow, ang saya naman dito. Ang ganda. Bulalas ni Clara na napapaligiran ng mga bata na naglalaro at tumatawa. Tama ka dyan, anak. Sagot ng ama na may ngiti sa kanyang labi.
Nagsimula silang kumain at magkwentuhan habang tinitingnan ang magandang tanawin ng parke. Ang paligid ay puno ng ligaya at pagmamahal ng isang pamilya. Grabe, ang sarap po ng adobo na to, Mami. Wika ni Clara na puno ng kasiyahan habang kinakain ang paboritong ulam na inihanda ng ina. Hindi mo na kailangang mag-alala, anak. Ito ay niluto ko ng buong pagmamahal para sa atin. Tugon ng ina na puno ng saya sa kanyang puso. Habang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain, biglang may nakitang ibon si Clara na pumupunta sa kalayuan. Mami, Daddy, tingnan niyo po yung ibon, ang ganda! Sigaw niya sa tuwa habang tinuturo ito sa kanilang direksyon. Oo nga, Clara, ang ganda nga. Sabi ni Zeus na puno ng pagtangi. Tara anak, subukan nating habulin. Nagsimulang tumakbo si Zeus papunta sa direksyon ng ibon. Sinundan naman siya ni Clara at Dina. Ang pamilya Santos ay naghabulan sa parke. Puno ng tawanan at saya habang sinusubukan nilang abutin ng ibon na tila ba naglalaro sa kanilang harap. Sa gitna ng kanilang mga tawanan at pagtakbo, ang kanilang mga puso ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Ito ay isang simple, ngunit makabuluhan na sandali na hindi nila malilimutan sa kanilang mga alaala bilang isang masayang pamilya. Masaya ang mag-asawang kasama ang kanilang anak. Binabawi nila ang ilang mga taong nawalay si Clara sa kanila. Nang mapagod sila ay umupo sila sa banig at doon sila nagpahinga kahit na paano. Sa isang gabi, sa ilalim ng nagliliwanag ng mga bituin, nagtagpo ang mga mata ni na William at Clara. Ang kanilang mga puso ay tila nag-uusap at sa bawat tibok, tila nagbabadya ng isang lihim na hindi na maitatago pa. Tara, dito tayo sa ilalim ng puno. Sabi ni William habang hinila niya si Clara palapit sa isang malaking puno na nagsisilbing saksi sa maraming mga pag-uusap at mga lihim na pag-amin. Si Clara ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng halos hindi kayang tiisin na damdamin. Anong meron, William? Aniya, habang hawak-hawak ang kanyang dibdib na parang gustong pigilin ang kanyang puso na lumipad palayo. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Sambit ni William. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kanya. Tila gustong mangusap ang bawat salita na galing sa kanyang mga labi. Ano yon? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng mga kaba na tila gustong lumabas sa kanyang katawan. Clara, mahal kita. Pariing sabi ni William. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pag-asa. Ngunit may kasamang takot na mawala ang babae na kanyang minamahal. Napahinto si Clara. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha na tila gustong sumabog sa sobrang saya at lungkot. William, ako rin. Mahal din kita. Bulong niya. Ang kanyang mga labi ay tila nahirapan na magsalita dahil sa sobrang damdamin na gustong ilabas. Naglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis na halik na tila naglalaman ng lahat ng mga salita at damdamin na hindi nila masabi. Ang mga pag-amin ay tila nagdala ng bagong simula para sa kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na matagal na nilang itinatago at tinatangi. Sa ilalim ng kislap ng mga bituin, sila'y naglakad na magkahawak ang kamay. Patungo sa kanilang hinaharap na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang mga puso ay tila nagsasabing sa wakas. Sila'y malaya na ipahayag ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Na walang takot at pag-aalinlangan. Lumipas ang ilang araw at buwan, masaya na si Clara kasama ang kanyang mga magulang at walang mapaglagyan ang kasiyahan. Ngunit hindi niya nalilimutan ang kanyang tita Ana na binibisita niya madalas at payag naman ang mga magulang niya. Oo nga pala anak, anong balita sa inyo ni William? Tanong ng ina. Kilala nila ito dahil sa kwento ni Clara sa kanila palagi tungkol kay William. Mami, Daddy, may balak na akong imbitahin si William sa susunod na pagkikita natin. Simula ni Clara na may kaba sa kanyang tinig. Napangiti si Dina. Anak, talaga bang gusto mo na siyang makilala namin ng personal?
Tumango si Clara. Opo, Mami. Kilala niyo naman po siya sa mga kwento ko. At gusto ko rin kayong makilala niya. Totoo yan, anak. Sabi ni Zeus na puno ng suporta. Kung saan ka masaya, isusuportahan ka namin. Napakunot noon naman si Dina. Clara, anak, sigurado ka bang handa ka na para rito? Alam mo naman ang mga hamon at gulo sa pag-ibig. Nag-isip si Clara. Oo, Mami. Alam ko rin ang mga posibleng hamon, pero nararamdaman ko na si William ang tamang tao para sa akin. Napahawak si Dina sa kanyang kamay. Anak, mahal ka namin at susuportahan ka namin sa anumang desisyon mo. Kung si William ang nagpapasaya sa'yo, handa kaming tanggapin siya bilang bahagi ng pamilya natin. Napangiti si Clara. Maraming salamat, Mami. Mahal na mahal ko po kayo. Nagpalitan sila ng ngiti at yakap, puno ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. Sa ilalim ng naglalakihang puno, ang kanilang pamilya ay patuloy na pinatatag ng bawat pag-uusap at pagtanggap sa isa't isa. Nililigawan ni William si Clara matapos ang aminan na naganap sa kanilang dalawa. Matagal naman ang balak ng binata iyon, ngunit wala siyang gaanong lakas ng loob para sa bagay na yon, dahil natatakot siya sa mangyayari. Ngunit ngayon, naglakas loob siya. Unang date nila ngayong araw at naghanda talaga si William. Pinaghandaan niya talagang mabuti ang lahat dahil gusto niyang maging espesyal at memorable sa babaeng mahal niya ang araw na iyon. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw at tunog ng mga musika, tumayo sina William at Clara sa dance floor ng isang eksklusibong restaurant. Clara, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng mga babaeng nandito. Bulong ni William sa tenga ni Clara, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pag-ibig. Thank you, William. You always know how to make me feel special. Sagot ni Clara na puno ng pagmamahal sa kanyang boses. As they swayed to the rhythm of the music, their hearts danced in harmony with each other's. Clara, being with you feels like a dream come true. Every moment with you is precious. William whispered. His voice was filled with sincerity. I feel the same way, William. With you, everything just feels right. Clara replied. Her eyes were shimmering with affection. Sa paglalakad ng mga oras, ang kanilang mga puso ay naglalakbay sa mga alon ng pag-ibig at pangarap. Clara, I love you more than words can express. You mean everything to me. Sabi ni William habang hawak ang kamay ni Clara ng mahigpit. I love you too, William. You are my rock, my support, and my everything. Sagot ni Clara na puno rin ng pagmamahal. As the night wore on, their conversation continued, weaving together their dreams, aspirations, and deepest desires. Sa gitna ng kanilang mga pangarap, ang pagmamahala ng dalawa ay patuloy na lumalim, handang harapin ang anumang pagsubok na kanilang tatahakin sa hinaharap na magkasama. Nagpatuloy ang pagdi-date nilang dalawa at masasabi ni Clara na ibang-iba si William. Hindi niya akalain na makata pala ang lalaking minamahal niya, kaya alam na alam nito kung paano talaga makuha ang kanyang puso. Sobrang saya ni Clara na kasama si William at wala na siyang mahihiling pa kundi ang makasama ito habang buhay. Dumating naman ang araw na ipapakilala na ni Clara si William sa kanyang mga magulang ng pormal. Sa mainit na hapon ng isang linggo, nagtungo si William sa bahay ni Clara upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Sa pintuan, siya ay sinalubong ni Clara na puno ng ngiti at galak sa kanyang mga mata. Nandito na po si William, ma, pa! Sigaw ni Clara na puno ng kasiyahan sa kanyang tinig. Huwag ka nang mag-alala, anak. Handa na kaming kilalanin si William. Sagot ni Mrs. Santos, ang ina ni Clara, puno ng pagmamalasakit sa kanyang boses. Tara na kayo sa loob, William. Gusto ko silang makilala kaagad. Dagdag ni Mr. Santos. Inanyayahan sila ng mag-asawa papasok sa loob. Sa loob ng sala, ang mga pamilya ay nagtipon.
Ma, pa, ito po si William, ang lalaking minamahal ko. Pagpapakilala ni Clara, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Masaya kaming makilala ka, William. Anong gusto mong tawagin sa'yo? Tanong ni Mr. Santos na puno ng kuryosidad. William na lang po, tito. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Gon ni William, puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Sa bawat salita at ngiti, unti-unting naging komportable si William sa harap ng pamilya ni Clara. Salamat, William, at dinalaw mo kami. Sana'y mag-enjoy ka sa hapunan namin. Sabi ni Mrs. Santos na puno ng pag-aasikaso. Sa hapunan, ang pag-uusap ay hindi napigilan. Clara, anak, paano niyo ba nakilala ang isa't isa? Tanong ni Mrs. Santos na puno ng interes. Nagsimula namang sagutin ito ni Clara. Ma, pa, si William po at ako ay matagal nang magkasama simula nung mga bata pa lang po kami. Nung ang mga magulang kong Orteza pa po ang nag-aalaga sa akin. At buong akala ko nga po magpinsan po talaga kami. Kaya nais ko rin po itigil ang nararamdaman ko para sa kanya. Kwento ni Clara. Pero nauna po akong mahulog sa kanya bago mahulog si Clara sa akin. Dahil nung unang kita ko pa lang po sa kanya, alam ko na agad po na nabighani na ako sa ganda niya. At mahal na mahal ko po siya. Puno ng pagmamahal na sabi ni William habang nakatingin kay Clara na nakangiti sa kanya. Naiintindihan namin yung nararamdaman niyo at masaya kami para sa inyong dalawa. Sabi ni Mr. Santos na puno ng pag-unawa. Napakunot noon naman si Mrs. Santos. Paano ang plano niyo sa hinaharap? Hindi nagdalawang isip na sagutin ito ni William. Tito, tita, pangarap po namin na magkaroon ng magandang pamilya at magtulungan sa lahat ng hamon ng buhay. Pangako ko po na aalagaan ko si Clara at magiging tapat sa aming pagmamahalan. Iyan ba ang totoong nararamdaman mo, William? Tanong ni Mr. Santos, puno ng seryosong tingin. Opo, tito. Mahal na mahal ko po ang anak niyo at handa akong ibigay ang lahat para sa kanya. Mariing tugon ni William na puno ng pagmamalasakit. Anak, nararamdaman mo rin ba ito para kay William? Tanong ni Mrs. Santos kay Clara na puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Nagtiwala si Clara. Oo, ma. Mahal na mahal ko po si William at hindi ko po ipagpapalit ang kanyang pagmamahal para sa akin. Siya ang mundo ko. Nakita ng mga magulang ni Clara na talagang nagmamahalan silang dalawa. At dahil na rin sa kung paano maging totoo si William sa mga magulang niya, kaya agad niyang nakuha ang loob ng mga ito. Sa wakas, sa harap ng kanyang mga magulang ay nag-aminan si Clara at William ng kanilang totoong nararamdaman. Sa pag-amin na ito, tila naglaho ang lahat ng kaba at takot. Sa halip, ang kanilang pag-ibig ay lalong tumibay at ang kanilang pamilya ay nagkaroon ng karagdagang respeto at pagtanggap sa kanilang relasyon. Habang ang hapunan ay patuloy, ang masayang halakhak at kwentuhan ay bumabalot sa buong bahay. Sa gitna ng mga ngiti at halakhak, ang pamilya Santos ay nagdiwang ng isang espesyal na gabi. Puno ng pag-ibig at pagtanggap para kay William, ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Lumipas ang ilang buwan at taon, masaya ang pagsasama ng dalawa mula nang sagutin si William ni Clara. Mas lalo silang nagmahalan at tumibay ang kanilang relasyon. Sa tabing dagat, sa ilalim ng kumikislap na bituin at mahinang hampas ng alon, naglakad sina William at Clara na may magkahawak na kamay. Clara, nais kong magpasalamat sa iyo. Sa bawat araw na kasama kita, parang bawat sandali nagiging mas mahalaga. Sabi ni William na puno ng pagmamahal sa kanyang tinig. William, wala ka namang dapat ipagpasalamat. Ang saya-saya ko na tuwing kasama kita. Kaya naman ayaw kitang pakawalan kahit saan man tayo magpunta. Sagot ni Clara na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng buwan na naglalakbay sa kalangitan, ang pag-uusap ng dalawa ay naging masaya at puno ng pag-asa. Alam mo ba, mahal ko, tuwing kasama kita, parang ang saya-saya ng mundo ko. Parang wala lang ibang bagay na mas mahalaga kundi ang pagmamahala nating dalawa.
Wika ni William na may malalim na pag-ibig sa kanyang puso. Talaga ba? Ganon din ang nararamdaman ko. Sa bawat sandali na kasama kita, parang ang saya-saya lagi ng araw ko. Sagot ni Clara na puno rin ng pagmamahal. Handa kong samahan ka, mahal ko, sa lahat ng pagsubok na harapin natin. Handa kitang ilayo sa lahat, sa magulong mundo, ibibigay ko ang nararapat para sa'yo. Ani William na talagang puno ng pagmamahal ang kanyang tinig at ang mga matang namumungay habang nakatingin sa nag-iisang babaeng kanyang minamahal. Ganoon din ako. I'm really thankful because I have someone like you in my life. And thank you kasi hindi mo ko iniwan kahit na anong mangyari. Maraming salamat, mahal ko. Ani Clara sa sinserong boses. Nararapat lamang yon, aking mahal. Hindi ko akalain na simula pala umpisa ay minamahal mo na ako. At hindi ako makapaniwala na pinoprotektahan mo na pala ako noon. Sorry kung nagalit man ako sa iyo noon dahil sa nalaman ko. Pero alam kong nagkamali ako. Hindi ko muna inalaman lahat. Pero sa halip na magalit ka, mas minahal mo pa ako ng sobra. Ani pa ni Clara na nangingilid ang gilid ng kanyang mga mata. Handa na sa pag-iyak. Sa gitna ng kanilang mga pagnanasa at pangarap, ang pag-uusap ng dalawa ay nagpatuloy sa buong gabi. Nagbahagi sila ng mga kwento, pangarap at mga plano para sa hinaharap. At doon sa ilalim ng kumikislap na bituin at mahinang hampas ng alon, ang pagmamahala nilang dalawa ay lumalim pa ng lalo, na parang walang hanggan. Dahil sa bawat salita at yakap, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na bumabalot sa kanilang mga puso. Handang harapin ang lahat ng hamon ng buhay na magkasama. Nang magtagal ang kanilang relasyon ay nagdesisyon na si William na mag-propose kay Clara dahil para sa kanya ay iyon na ang tamang panahon. Sa tabing dagat, habang ang mga alon ay bumabalot sa dalampasigan, nakatayo sina William at Clara na magkahawak ang mga kamay. Ang paligid ay puno ng kasiyahan at galak dahil sa mga kaibigan at pamilyang nag-abala na magtungo rito upang maging bahagi ng isang espesyal na araw. Tumingin si William kay Clara at sa kanyang mga matay makikita ang ningning ng pag-ibig at determinasyon. Clara, mula nung araw na una kitang nakita, alam kong ikaw na ang para sa akin. Ikaw ang nagbigay ng kulay at saya sa buhay ko. Napangiti si Clara sa sinabi ng binata. Maya-maya'y tumingin rin kay William. William, ikaw ang nagsilbing liwanag sa madilim kong kahapon. Sa tuwing kasama kita, nararamdaman ko ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Sa likod nila, ang mga kaibigan at pamilya ay naghihintay ng pagtugon ng dalawa. Sa sandaling iyon, habang ang araw ay unti-unting naglalaho sa kanilang likuran, si William ay lumuhod sa harap ni Clara. Ito ang aking pangako sa'yo. Bulong ni William. Na sa bawat araw, ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal na hindi magbabago, Clara. Clara, pakasalan mo ko at haharapin natin ang hinaharap ng magkasama. Hindi mapigil ang mga ngiti at kasiyahan mula sa mga kaibigan at pamilya habang naghihintay sila sa sagot ni Clara. Sa pag-iling ng kanyang ulo at sa ngiti sa kanyang mga labi, si Clara ay sumagot. Oo, William. Higit pa sa oo, dahil ikaw ang sagot sa mga dasal ko. Ang paligid ay nababalot sa musika ng kasiyahan, at ang araw ay nagpapalakpakan sa kanilang pag-ibig na walang hanggan. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa inyong oras at pakikinig. Paalam, hanggang sa muli!